Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-forgot ng user ID at password sa inyong SSS online account. Kaya tara, samahan nyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. Ilang beses na kayong nag-try mag-login pero ganito palagi yung lumalabas. So ibig sabihin yan, may mali sa user ID or password na nilagay ninyo. So kapag ganito palagi yung lumalabas, huwag nyo nang ulit-ulitin pa. Kasi malalak po talaga yung account niyo at kailangan nyo nang pumunta sa pinakamalapit na SSS branch. So ngayon, kung nakalimutan nyo yung user ID or password niyo, pwede nyo naman pong i-click itong forgot password. At mapupunta po kayo dito sa pag-forgot ng user ID at password. So dito, i-click lang natin ang member. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa pag-forgot ng user ID at password. So bali may dalawang option tayo dito sa step 1. So una is yung multi-factor authentication. Then pangalawa is yung security questions. So pwede nyo pong gamitin itong dalawa. Pumili lang kayo ng isa kung saan kayo makakapasok. So bali itong security questions guys, ito yung mga tanong na ginawa ninyo ng sagot nung nag-create kayo ng SSS account ninyo online. Tapos dito sa multi-factor authentication, pwedeng gamitin nyo to para mag-send sila ng OTP sa email address or cellphone number na nakaregister sa inyong SSS account. So una ko nang ituturo sa inyo itong multi-factor authentication. So mamaya ituturo ko naman sa inyo yung security questions. So i-click muna natin itong multi-factor authentication. At pagkatapos nyong maklik, automatic na may nakalagay na next dito. So i-click nyo na lang po yan. At next mapupunta na tayo dito sa step 2, ang paglalagay ng CRN number or kung wala, SSS number. So alin sa dalawa pwede nyong ilagay dito, SSS number or CRN number. So double check nyo na lang po yung mga numbers na nilagay ninyo at kung okay na at wala namang problema, i-click nyo na po itong proceed. At mapupunta na tayo dito sa pagpili ng authentication. So dito, i-click lang natin itong choose authentication. At pagkatapos may makikita kayong ganito. So sa ngayon na makikita natin, one-time PIN through SMS na lang. Dati meron yang email address. Pero ngayon, i-click na lang natin itong one-time PIN through SMS. At mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng OTP. So make sure lang guys na active at nasa sa inyo pa yung cellphone number na nakaregister sa inyong SSS online account. Kasi magsasend po sila ng OTP doon. At dapat nalagay nyo na po yung OTP na na-receive nyo dito bago matapos yung 5 minutes na timer na ito. So bali ganito po yung text na marireceive ninyo at nandito po yung OTP. So ito po yung ilalagay ninyo dito. At kung okay na at nalagay nyo na, i-click nyo na po itong proceed. And then mapupunta na tayo sa step 3. So dito makikita nyo na po yung user ID ng inyong SSS online account. So pwede nyo na pong screenshot, for example, nakalimutan nyo yung user ID ninyo. Pero take note guys, hindi nyo pwedeng baguhin yung user ID ninyo. Yun pa rin po yan. So kung nakalimutan nyo lang, pwede nyo namang i-screenshot na lang. So dito na tayo sa paglalagay ng new password at confirm new password. So dito dapat magkatulad talaga yung pagkakalagay ninyo. So dapat daw nasa 8 to 20 characters yung password na ilalagay ninyo. Dapat may isang maliit na letra, may isang malaking letra, at dapat may number. So dapat 8 to 20 characters po. And dapat meron siyang special characters kahit isa lang. So ano ba yung mga special characters kagaya ng number sign, asterisk, ganyan, yun po yung special characters. Kung nagkulay blue na ito lahat dito sa gilid, itong bilog, ibig sabihin yan, pwede na po yung password na ginawa ninyo. Ang dapat nyo na lang gawin ay tandaan yung password na ginawa ninyo at yung user ID para makapag-login na kayo. So dapat po may makikita kayong check dito sa gilid. Ibig sabihin yan, magkatugma po yung new password at confirm new password na ginawa ninyo. So i-double check nyo pong maigi, baka mali po yung isa. Pero kung may mali isa, kahit isa lang dyan, magkukulay pula po yan at hindi po kayo makakaproceed. At kung okay na at wala namang problema, i-click nyo na po itong submit.
At may makikita tayong ganito kung sure ka na ba daw na magpalit ng bagong password. So i-click na lang natin itong yes. At mapupunta na tayo sa step 4. So dito may makikita kayong ganito, your password has been updated successfully. So successful na yung paggawa natin ng bagong password at dapat natandaan rin natin yung user ID natin. So pwede na po kayong mag-login kapag ganon. So dito i-click nyo na lang po itong back to login. At pagkatapos dito mag-login na tayo. So ilagay nyo po yung user ID ninyo at yung password na ginawa ninyo. So ganun na kadali guys at makakapasok na kayo ulit sa inyong SSS online account. So ngayon balik muna tayo dito. For example, wala na sa inyo yung cellphone number na ginamit or nakaregister sa inyong SSS online account. So hindi kayo makakaproceed dito sa multi-factor authentication. So dito itry natin itong security questions. So i-click na lang natin itong security questions and then may makikita na po kayong next dito. So i-click lang po natin yan. At mapupunta naman tayo dito sa step 2 sa paglalagay ulit ng CRN or SSS number. So ilagay nyo na lang po yan dito, then i-double check nyo kung okay na, pwede nyo nang i-click itong proceed. At pagkatapos may makikita na tayong dalawang tanong dito. By the way guys, ang mga tanong ito, ginawa nyo po ito nung nag-create kayo ng SSS online account ninyo. So kayo po ang pumili ng tanong nito, so dapat natatandaan nyo po ang sagot na nilagay ninyo dito. So kagaya nito, ito po yung mga tanong na pinili kong sagutan. In what town or city did you meet your spouse or partner? Then pangalawa, what is the first name of your childhood best friend? So kung tamang sagot yung nilagay ninyo, matatandaan nyo po talaga kung ano yung sagot na ilalagay dyan. So double check nyo pong maigi kung tama ba yung mga sagot na nilagay ninyo. So kagaya niya naglagay ako ng example guys, Dab tutorial. Kahit mali yung sagot niyo, may nakalagay pa rin na check dito. Ibig sabihin yan, may sagot kayo. Pero hindi ibig sabihin na tama yung sagot ninyo. So kailangan nyo po munang mag-proceed para malaman kung tama o mali yung sinagot ninyo. So mag-proceed na tayo, i-click natin itong proceed. At kung mali naman yung sagot niyo, may makikita kayong ganito. Your security questions and its answer did not match your record. So ibig sabihin yan, mali yung sagot ninyo. Pero kung ganito naman, napunta kayo dito sa step 3 at nakita nyo yung user ID ninyo at kailangan nyo maglagay ng password dito. So make sure guys, screenshot nyo yung user ID ninyo kung nakalimutan ninyo at dito kailangan nyo maglagay ng new password at confirm new password. I-double check nyo po, dapat magkatulad po yung dalawa. At dapat nasa 8 to 20 characters yung ilalagay ninyo. Dapat kahit may isang letra, dapat may isang maliit at isang malaking letra. Tapos may number kahit isa lang. At dapat merong special characters kagaya ng mga asterisk, number sign, underscore, question mark, ganyan. Yun po yung special characters. At dapat may makikita kayong kulay blue na bilog dito. Ibig sabihin yan, tama na po lahat yung mga nilagay ninyong password. Kung may kulang sa mga nilagay ninyong password, may makikita po kayong ganito na kulay pula. Please input at least one special characters for the password. So ibig sabihin yan, kailangan nyo maglagay ng special character kahit isa. Pero kung ganito na yung makikita ninyo, may check na yung dalawa, new password at confirm new password, pwede na po kayong mag-proceed. Tandaan nyo lang yung password na nilagay ninyo dito. So i-click na lang natin itong submit. At may makikita tayong ganito na gusto mong magpalit ng bagong password. So i-click lang natin itong yes. At pagkatapos may makikita na tayong ganito na successful na daw yung paggawa natin ng bagong password. So pwede na po tayong mag-proceed. I-click lang natin itong back to login. So dito magla-login na tayo. Ilagay lang natin yung user ID at yung bagong gawang password natin. So make sure tama po yung nilagay ninyo at kung okay na, sure na kayo, i-click na natin itong sign in. At may makikita po tayong ganito na magsasend daw sila ng OTP sa cellphone number na ginamit ninyo or nakaregister sa inyong account. So i-click lang natin itong get PIN. At mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng OTP na galing kay SSS. By the way guys, kung security questions yung pinili ninyo kasi nakalimutan na or wala na sa inyo yung cellphone number, hindi na kayo nakaka-receive ng OTP, pwede naman kayong mag-login dito
kahit wala kayong cellphone number. So may video na po ginawa kung paano mag-login kahit wala ng cellphone number. Ilalagay ko na lang po yung link ng video sa description box para madali nyo pong makita. Kung meron naman kayong cellphone number at may na-receive na kayong OTP, pwede nyo nang ilagay dito. At pagkatapos niyan, kung nalagay nyo na, i-click nyo na ang login. So ganun lang kadali guys, at makakapasok na kayo ulit sa inyong SSS online account.